Finally, you're back. Anang kaibigan kong si Marga nang magkita kami sa isang resto bar. Matagal na kasi akong hindi nakakapunta sa mga ganitong lugar. Isa rin siyang teacher tulad ko. Senior high ang hawak ko, samantalang junior naman ang kanya. Madalang na akong makapagpahinga, lalo na't second grading na ng mga bata. Baka mas lalo tayong mahirapan kung hindi na si Din ang hawak ng school ano. Ani Marga, tsaka nilagok ang alak na nasa harapan niya. Nabalitaan ko nga rin yan. Nakababa ang tingin ko habang iniikot ko ang daliri ko sa labi ng baso na nasa harap ko. Sa dami ng gawain sa school ay mag-a-adjust pa tayo kung hindi natin makakasundo ang bagong uupo na Din. Buntong hininga na saad ko. Kaya nga Anya. Nagpaalam si Marga na gagamit ng palikuran habang tumangulang ako nang kasabay noon ay may pumasok na lalaki mula sa entrada ng lugar. Madilim dito at kakaunting liwanag lamang ang ibinibigay ng ilaw. Nakaitim yun na suit. Siguro ay napansin niyang nakatanaw ako sa kanya. Kaya nilingon niya rin ako. Tumaas pa ang hangkan ng kilay niya kaya mabilis kong iniiwas ang aking paningin. My goodness, perfect features. Huling nagbago sa'yo. Boses yun mula sa likod ko. Matapos ay nagtawanan pa sila. Palagay ko'y dun dumiretso yung lalaki. Mahirap baguhin ang pagiging gwapo. Tandaan mo yan, Sanchez. Medyo may kalakihan ng boses at tila may nagtutulak sa akin na lingunin yon. Nang hindi ko na natiis pa nilingon ko yon. Pero matanong lalaki kanina na nakita ko ang bumungad sa akin. Nakatanaw siya sa bagsak kong buhok. Nakaunat ang kamay niya sa magkabilang sandalan ng mahabang sofa na inuupuan niya. Wari libang na libang habang nakatanaw sa akin. Parang pamilyar siya sa akin. San ko kaya siya nakita? Nasabi ko sa isip ko. Nakita ko pa ang pagngisi niya habang hindi pa rin inaalis ang kanyang mga mata sa akin. Paano kaya kung magkagusto ko sa taong mas may edad sa'yo? Anya. Nilingon siya ng lalaki na kaharap niya. Narinig ko ang matunog na pagtawa nito. Sabi kasi nila, kung sakali daw na may magustuhan ka, dapat daw ay mas may edad yung lalaki kaysa sa babae. Dugtong niya pa. Bro, sa panahon natin, hindi na uso yan. Iling na saad pa ng lalaki. Naniniwala kasi ako na age is just a number and it doesn't make sense once you fall in love. Paliwanag ng tinatawag niyang Sanchez. Pakiramdam ko kasi may bago na namang babaliw sa puso ko. Malambing na Anya. Tila ba ako ang pinatutungkulan niya. Natapos ang pag-iisip ko nang gulatin ako ni Marga. Huy! Anya, kaya nabaling sa kanya ang atensyon ko. Kanina pa ako rito hindi mo ko kinakausap. Sitang Anya pa sa akin. Pasensya na. Ngiwing saad ko. Maya-maya uwi na tayo. Lasing na yata ako May pasok pa tayo sa kinabukasan Tumango siya. Pinilit kong huwag maglingon pa sa likuran ko. Hindi ko na rin binanggit pa yon kay Marga. Inubos na lang namin yung huli naming order. Matapos ay umuwi na rin. Oh, ingat ka Bili na Anya pa. Tsaka sumakay sa kotse. Kaliwa kasi ang destinasyon niya. Samantalang kanan naman ang sa akin. Hindi na rin ako nagpahatid pa dahil malapit-lapit lang naman. Wade's point of view. Kagat ko ang labi ko nang makita kong lumabas siya ng bar. Ang akala ko hindi na kami muling magkikita. Pero mali ako. Medyo matagal na rin mula nang huli kaming magkita. Kaya tsak na hindi na ako natatandaan ni Miss Carmela. Advisor ko siya nung high school ako pero kinakailangan kong mag-transfer sa New York dahil mas malaki ang potential doon na matuto ako ng iba't ibang way ng pag-handle ng business. Napangiti ako nang maalala kong madalas namin noong pagkukentuhan. Tumatambay pa nga ako sa office niya tuwing break time. Para bang lahat ng tungkol kay Carmela ay gusto kong malaman ng mga panahong yon. Sobra akong patay na patay sa kanya. Bro, okay ka lang? Bigla kang tumahimik. Takang anin ni Diego. Ngumisi ako. I have to go. Nagmamadaling saad ko. Narinig ko pang tinawag niya ako pero hindi ko na siya pinansin. Sa halipay, patakbo kong lumabas. Nilinga ako ang mata ko at hinanap ang babae na kanina ko pang tinititigan. Natanaw ko na bagsak ang balikat niya habang naglalakad, kaya lalo akong napangisi. Ano na naman kayang iniisip nito? Kinuha ko ang kotse ko, matapos ay pinaandar yon patungo sa direksyon ni Carmela. Napapailing pa rin ako.
Maganda pa rin kasi siya at ang katawan niya, para bang hindi man lang siya tumanda. Sinabayan ko ang paghakbang niya hanggang sa mapansin niya ako. Nilingon niya ako kaya ibinaba ko ang window car ko. Matapos ay kumaway ako sa kanya. "Miss!" Ngiting tawag ko sa kanya pero tinaasan niya lang ako ng kilay, kaya napatawa ko. Hininto ko ang kotse sa tapat niya. Matapos ay lumabas ako. Sumandal ako sa kotse tsaka nag-cross arms. Tinitigan ko siya at mukhang ngayon lamang niya ako nakilala. "It's a pleasure to see you." Ngiting saad ko. Nakatitig lang siya sa akin at gulat na gulat. Nang sunod-sunod siyang nagsinok sa harap ko. Bagay na ikinatawa ko ng husto. Nahawakan ko pang tiyan ko dahil sa labis na pagtawa. Nang maramdaman kong hampasin niya ang dibdib ko. Bastos kang bata ka?" Anya, habang nagsisinok at takip ang kanyang bibig. "Bata?" Pinandilatan ko siya ng mata habang nakangiti. "Hanggang dibdib na lang kita ngayon, Miss Carmela. Kaya hindi mo na ako batang matatawag." Ngising saad ko. "Alika, ibibili kita ng mineral water sa store." Anyaya ko. Napansin ko ang pamumula sa pisngi niya nang kabitan ko siya ng seatbelt, kaya lihim akong napangisi. Nag-drive ako at ibinili siya ng tubig. Pagbalik ko ay nakapikit siya, kaya nagawa ko pa siyang titigan. Ang ganda niya pa rin. Hinawi ko ang ilang hibla ng buhok niya na nakaharang sa mukha niya dahil sa pagkakatagilid niya. Nang bahagya siyang kumislot at nagmulat ang mata. "Here," saad ko, tsaka ako ibinigay ang tubig. "Ang dami ko yatang nainom," saad niya. Nang isara niya ang bote ay tumingin siya sa akin. "Kaya pala titig na titig ka kanina ay dahil nakilala mo ko." Ngiwing Anya. "Di ka man lang nagpakilala." "Hindi ko kasi in-expect na hindi mo makikilalang pinakagwapo mong estudyante noon." Ngising saad ko. "Ang yabang mo." Parang kinilig na Anya pa, kaya napangiti ako. "Pero totoo, hindi kita nakilala, ang gwapo mo na." Sinserong Anya. "So kailan ko naman makikilala ang girlfriend mo, ha?" Panunuksong Anya pa. "High school pa lang ako, alam mo na kung sinong gusto ko." Seryosong saad ko na ikinalingon ni Carmela. Minsan ko nang nasabi sa kanya na gusto ko siya. Ewan ko lang kung nalimot na niya yon. Aba? Nauutal na Anya. "Lumalaos ka na naman yata. Hindi porket hindi mo na ako teacher ay gaganyanin mo na akong kausapin." Pag-iiba niya sa sinabi ko. "Puin mo naman ako, Monroe." Pagtawag niya sa last name ko. Tumawa ko. "Hindi naman nababawasan ang ganda mo kung hindi kita popuin, di ba?" Nakangiting saad pa niya na ikinairap ni Carmela. Huwag mo nga akong bulahin." Anya kunwari ngunit nakangiti rin naman. "Seryoso nga, crush nga kita eh." Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko para masabi yon. Ngunit siniringan lang ako ni Carmela dahil alam kong biro lamang ang dating nun para sa kanya. "Panay kang kalokohan. Ihinto mo na lang ako rito." Anya nang marating namin ang pataas na hagdan. "Sure ka? Hatid na kaya kita?" Saad ko pero ngumiti lang siya, tsaka umiling. "Hindi na, kaya ko na." Anya pa, tsaka binuksan ang pinto ng kotse at bumaba. "Masaya akong makita ka ulit, Wade." Anya, tsaka kumaway. "Salamat, bye." Anya, tsaka umakyat sa hagdan. Kahit papaano ay napangiti ako. Isinandal ko ang likod ko sa upuan ng kotse. Tadhana na ba to? Nabulong ko. 16 years old ako nang huli kaming nagkita at 26 siya. Ngayong 28 na ako ay 30 naman siya. At sa tagal ng panahon, hindi ko na inaasahan na magkukrus pa ang landas namin. "Diyos kong bata ka, saan ka na naman ba dumaan at ngayon ka lang?" Nag-aalalang ani ni Mami nang makauwi ako ng mansyon. "Sorry po, uminom ako sandali sa labas." Paliwanag ko, tsaka ako hinagka ng noo niya. "Si Daddy po." "Nasa kwarto. Kanina ka pa nga rin nun hinihintay." Tighim na Anya, tsaka ako tinignan ng makahulugan. "Alam mo naman na bukas kayo bibisita sa building ng lolo mo eh. Nag-inom ka pa. Sige na, at bukas na tayo mag-usap." Ani ni Mami, matapos ay hinagka ng pisngi ko. I am their only son kaya sunod talaga sa layaw. But I hate it. Ayoko ng mga bagay na hindi ko pinaghihirapan. They offered me na maging CEO sana nung isa naming kumpanya pero mas preferred ko ang magsimula sa low rank bago pasukin ang posisyon na yon.
Kinaumagahan ay inabutan kong nasa hapag na sila daddy. Strict siya at hindi madaling kausapin, kaya nagdiretso na lamang ako sa mesa. I'm waiting for you last night. Where have you been? Seryosong anya. Nakamot ko ang aking batok. Made fun with Diego? Anya, si Sanchez ang tinutukoy. Diego is my best friend at masanay akong tawagin siya sa last name niya. Ngayon ang punta natin sa building ng lolo mo. Are you aware about that? Anya, tumango ako. Opo, nabanggit ni mami kagabi dad. Tumango siya kaya nagsimula na akong kumain. Medyo malayo po yon. Kung magiging abala, ay baka kumuha na lang po ako ng unit malapit doon dad. That's a good idea. Pero umuwi ka kung magkakaroon ka ng extra time para naman makasama ka namin ng mami mo. Napangiti ako. Hindi clingy si daddy, kaya hindi ako sanay pero siguro ay nagkakaedad na siya. Kaya ganyan na siya kung mag-demand ng time sa akin. Carmela's point of view. Ano, nakatulog ka na naman ba? Ani Marga nang magkita kami sa faculty. Ngumiti ako ng matamis, tsaka tumango. Lumapit ako sa dispenser para lagyan ng laman ng mug ko na may lamang instant coffee. Parang ibang ngitian mo ngayon ah. May nangyari ba kagabi na hindi ko alam? Nakagat ko ang ibabang labi ko. Matapos ay inosente na lumingon kay Marga. Anong sinasabi mo? Umuwi na ako nang maghiwalay tayo. Seryosong saad ko, pero hindi ko talaga mapigilan na hindi mapangiti. Naku! Matunog na ani ni Marga. Malalaman ko rin yan. Anya pa. Tsaka ako kunwaring inirapan. Oo nga pala, ngayon ang dating ng bago nating din diba? Sana lang talaga, kasing bait niya yung dati. Kahit mukha na siyang panot, basta mabait ayos lang. Napatawa ko sa ibinulong niya. Matapos magkape ay nagtungo na kami sa kanya-kanya naming room. Siyempre, discussion ang paborito kong activity. Dahil dito ko nasusukat ang kanilang talino. Kung talaga bang nag-aaral sila. Nang magsalita si Megan, ang isa sa top students ko. Ma'am, nadaanan ko po kanina yung bagong dean. Ang gwapo ma'am. Nagulat ako na pangiti. Napakapihikan ng batang yan sa lalaki. Lahat ng nanliligaw sa kanya ay binabasted niya. Pero mukhang gwapo ang talagang dean dahil siyang pumuri. And this is our senior high? Anang boses sa labas. Mukhang si Margang nautusan para mag-ikot kasamang bagong dean. Nagbisi-bisihan ako kunwari. May natanaw akong matanda at gwapo naman siyang talaga. Pero hindi ko akalain na pupurihin siya ni Megan. Palagay mo din, makapasa kaya ang lahat ng mga bata rito? Tanong ng matanda na akala ko ay iyon ang dean. Bahagya pa akong sumilip. Naroroon ang isang lalaki na medyo bata-bata base sa kanyang tindig. Nakatalikod kasi siya kaya hindi ko nakita ang mukha niya. Akbang haharap na siya kaya mabilis akong umayos ng tayo. Nang sumilip siya ay nagtagpo ang aming mata. Nanlaki ang mata ko at ganun din siya. Wait, naibulong ko at kukurap-kurap siya at mukhang hindi rin niya inaasahan na magkikita kami rito. Ano nga po yung tanong niyo, Lo? Anya, lolo niya pala yun. Kung papasa ba ang lahat ng seniors? Pag-uulit ng matanda, gumiti si Wade. Palagay ko naman po ay oo, dahil mukhang magaling ang homeroom teacher nila. Ngiting Anya pa. Bigla tuloy nanginig ang kamay ko na ngayon ay may hawak na chalk. Oh, she's Miss Carmela Montefalco. Pakilala ni Marga sa akin. Ngumiti lang ako bilang ganti nang tuluyang pumasok si Wade sa loob. Mga dalagat binata ng senior. Anya, habang nasa likod niya ang magkapatong niyang kamay at pinagmamasdan ng kisame ng kwarto. Good morning, Dean. Sabay-sabay na bati ng mga estudyante ko. Karamihan sa mga babae kong estudyante ay kinikilig kay Wade, lalo na nangitian sila nito. Anong iyong punto, Apo? Saad ng matanda. Kung palagyan po natin ng aircon ng room ng senior. Anya, tsaka tinanaw ang mga estudyante ko na lalong nag-iingay dahil sa tuwa. Naku, magkakasundo tayo. Basta huwag niyong pahihirapan ng prof niyo ha. Anya pa, hindi ko alam kung namumula ba ako sa tuwa o sa hiya. Hindi ko nga alam kung paano pa ako babalik sa pagtuturo dahil talagang nawala ako. Umaga ngayon,
At mas kitang-kita ko kung gaano talagang nabuild si Wade ng panahon. Ang ganda ng katawan niya. Mukhang naging laman siya ng gym ng mahabang panahon. Ang mukha naman niya, pang modelo. Napakagwapo. Naku ma'am, baka po si Dean na hinihintay niyo. Malakas na saad ni Raven na ikinataranta ko. Ano ka ba? Hinaan mo ang boses mo, Raven. Baka marinig ka ni Dean. At baka kung anong isipin nun. Alalang saad ko. Dalawa na lang kami ni Marga na dalaga sa school na ito. Kaya common na sa akin ang ganoong biro. Pero parang ngayon ay nailang ako at talagang nag-alala. Miss Carmela, pinapatawag lahat ng bagong Dean. Ani Miriam, homeroom teacher sa kabilang room. Oo, susunod na ako. Saad ko. Binasa ko ang labi ko matapos ay nakagat ko ang labi ko. Hindi ko maiwasan na kabahan. Palabas na ako nang marinig ko na naman ang buyuhan ng mga estudyante ko. Itahimik niyo mga bibig niyo. Kunwari singhal ko, tsaka ako naglakad palabas. Nagkakasiyahan na sila sa dean's office nang abutan ko. Oh, ayan pa din, dalaga rin yan. Sabi ni Ma'am Atienza, siyang pinakamatanda sa amin. Bumalot ang malakas na tawa ni Vladimir. Baka sakaling ikaw pumasa. Ako kasi, ilang beses nang binasted niyan. Nahiya tuloy ako tsaka napalabi. Natanaw kong umisi si Wade. Wari bang isang achievement ang ginawa ko para sa kanya. Really? Maya-maya ay ani ni Wade. May kanya-kanya kasi tayong tipo, Sir Herrera. Baka nagkataon lang na hindi ikaw ang tipo niya. Ngumiti lang ng matamis si Wade. Ilang taon na nga po pala kayo, Dean Monroe? Ani Ma'am Atienza. 28, pero naniniwala ako sa kasabihang age doesn't matter at mas preferred kong may edad sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Napakalakas ng loob niyang sabihin yon. Narinig ko pa ang impit na kilig ng ibang co-teachers ko. Sana pinili ko na lang na tumandang dalaga kung alam ko lang na darating ka. Tawang saad pa ni Ma'am Atienza. Tumawa si Wade. Ang mata niya tuloy ay hindi na nakita. Ipagpaumanhin niyo ho, ngunit matagal nang may umuuko pa sa aking puso. Depensang anya. Pakiramdam ko ay naging palaisipan yun sa akin kung sino nga bang maswerteng babae na karelasyon ni Wade sa ngayon. Iniayos ko ang mga libro ko sa study table nang makauwi ako 6:00 ng gabi. Kailangan kong aralin ang ituturo ko bukas, kaya naupo na ako. Pero kahit anong gawin ko ay si Wade lang ang pumapasok sa isip ko. Ano ka ba, Carmela? Malayo ang edad niyo. Huwag kang pumasok sa makamundong sitwasyon na yan. Kinagagalitan ko ang aking sarili habang hawak ko ang ballpen sa kamay ko nang mag-vibrate ang phone ko. Did I surprise you? Boses ng lalaki ang bumungad nang sagutin ko ang linya. Hello? May I know who you are? Narinig kong matunog niyang buntong hininga. Hanggang sa phone calls ay hindi pa rin ako kilala. Dismayadong anya na ikinalaki ng mata ko. Wade? Gulat na saad ko. Pagkumpirmang anya na ikinatigil ko lalo. San mo nakuha ang number ko? I am your Dean. Mayabang na anya. Hanggang sa matagpuan ko na lang ang sarili ko na nakangiti. Marami pa akong gagawin. Bye. Hindi ko na pinakinggan ang sinasabi niya. Sa halip ay pinatayan ko siya ng linya. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa lakas ng pagkabugnon. No, it can't be. Wade is just a kid. Pikit matang pangungumbinsing saad ko pa sa aking sarili. Kinabukasan ay naglalakad na ako sa hallway. Carmela! Malakas na tawag sa akin. Nilingon ko yon. Si Marga. Patakbo niya akong nilapitan. Grabe yung si Wade ano? Ang bata pa niya para maging Dean. Mayaman kasi. Ngumiti lang ako. Ayokong banggitin sa kanya na naging estudyante ko si Wade noon. Binili raw ng lolo niya ang building na ito at ipinamana naman sa mami niya. Napakaswerte ng mapapangasawa niya kung sakali. Hindi na naman ako umimik. Isipin mo, inilok pala yung maging CEO ng kumpanya ng daddy niya pero tinanggihan niya. Bakit kaya? Nakalabing anya pa habang nag-iisip. Good morning, ladies! Sumulpot sa gilid namin si Vladimir. Ako nang magdadala niyan. Anya pa, patungkol sa mga libro na dala ko.
Papasok na kami sa building nang mahagip ng mata ko si Wade. Nakatanaw siya sa amin at masamang tinititigan si Vladimir. Matapos ay iningusan ako at pumasok sa office niya. Kaya ko na, naiilang na saad ko. 10:00 na magpakwis ako pero isang estudyante mula sa junior ang kumatok sa pinto ko. Miss Carmela, pinapatawag po kayo ni Dean. Nariyan na naman ang buyuhan ng mga estudyante ko. Class, quiet. Sandali lang ako. Pagpapaalam ko, nariyan na naman ang pagkabog ng puso ko. Oh, saan ang punta mo? Saad ng advisor ng first year. Kay Dean. Ngiwing saad ko. Ako din eh. Tila kinikilig na Anya. Nakahinga ako ng maluwag dahil may kasabay ako. Good morning, Dean. Masiglang pagbati ng kasama ko. Good morning. Please come in. Anya. Pumasok kami sa office niya. Dean, pinapatawag niyo raw ho ako? Ako nang nanguna dahil may kakaiba akong nararamdaman kung may iwan pa ako rito. Please hold on, Miss Carmela. Anya, nilingon pa ako ng teacher na kasama ko. Karaniwan kasi ay ma'am ang tinatawag niya, kahit kay Marga. Ako lang ang minimiss niya. Heto po yung napiling theme ng lahat ng teachers. Ibinigay nung kasama ko yung isang invitation. White and black? Kinumpirma ni Wade habang iniisa-isang basahin ng papel. Tingin mo, okay na ba ito? Anya, walang umimik sa amin hanggang sa lingunin ako ni Wade. What do you think? Ulit niya. Ako palang kausap. Hindi ko po kasi alam ang tungkol dyan. Ngiwing saad ko. Nilingon ni Wade ang babae. Hindi niyo hiningi ang opinyon ni Miss Montefalco? Inosenteng ani ni Wade. Napakamot na lamang yung babae sa batok niya nang wala siyang maisagot. Parehong nanlaki ang mata namin nang punitin ni Wade ang papel sa harap namin. Ulitin mo. Ang sabi ko lahat kayo, hindi ba? Huwag na wag mong subukang baliin ang utos ko. Alis. Masungit na Anya. Kumaripas ng takbo yung babae. Dean, saad ko nang titigan niya ako. Wade. Anya. Wade ang itawag mo sa akin kapag tayong dalawa lang. Nailayo ko tuloy ang mata ko sa kanya. Hindi ko sila ka-close, kaya siguro hindi nila ako tinanong. I wanna hear it. Nakasimangot na Anya. Ha? Nauutal na saad ko. Matapos ay napaatras nang tumayo siya mula sa upuan niya. Say my name. Anya. Matalim ang kanyang mata na nakatanaw sa akin. Bakit mo ba ako pinatawag kasi? Nag-uumpisa na namang mag-unahan ang pagtambol ng puso ko. Akmang hahakbang pa ako paatras nang saluhin niya ang bewang ko papalapit sa kanya. Sabi ko, sabihin mong pangalan ko. Utos niya. Wade. Pigil ko sa kanya pero ninisihan niya ako. Very good, ma'am. Anya. Ngayon, wag na wag mong hahayaan na malapitan ka ng Vladimir na yon. Kung ayaw mong ipatawag kitang muli sa office ko at bigyan ng first offense. Saad niya. Suspend? Saad ko habang pinipigil ko ang aking paghinga. Pero ngumisi na naman siya. Tsaka umiling. Hindi. Hahalikan kita para mapawi ang selos ko. Kumurap siya sa wari ko'y para bang nag-slow mo ang lahat. Napasinghap ako nang bitiwan niya ang bewang ko. Go to your room. Anya. Siya ka naglakad pabalik sa swivel chair. Wade's point of view. Nakangisi ako hanggang sa makalabas siya. Kung dati, tinatawan-tawanan mo lang ako. Ngayon alam mo na kung anong kaya kong gawin. Nakagat ko ang sarili kong labi. Matapos ay napailing. Nakakabading naman to. Sir Wade, may gusto po ba kayo ngayong lunch? Isasabay nilang po namin kayo ni Carmela. Hindi po kasi namin type ang menu sa cafeteria. Ani Margaret, nang sadyain niya pa ako sa office. Hindi ba kayo lumalabas? Resto, like that. Napangiwi siya sa sinabi ko. Matapos ay napakamot sa batok. Lumalabas po kapag walang pasok. Pero kung sasabihin niyo pong tuwing lunch ay baka mamulubi naman po kami. Maliit lang po ang sahod namin kaya hindi kaya. Katwirang Anya. Karinderya lang po ang madalas naming bilihan. Tumaas ang kilay ko. Yan ba yung nakalagay sa mga pot yung menu? Tumawa siya tsaka tumango. Opo. Lalabas po muna kami ni Carmela para bumili.
Okay na ba? Maya-maya ay dumating si Carmela. Bit-bit ang payong. Gusto niyo bang ipag-drive ko kayo? Alok ko. Pareho silang tumanggi kaya sumama na lang ako. Dito na lang ako kay Miss Carmela. Mukhang malaki ang payong niya. Napangisi ako dahil may ibang kahulugan na sumagi sa isip ko. Ha? Mukhang mas malaki yung kay Marga. Dun ka na lang kaya? Alalang anya pa. Ayoko. Gusto ko yung sayo. Hininaan ko yon para siya lang ang makarinig. Napangisi ako nang makita kong ipitin niya ang labi niya. Alam kong nagets din niya ang ikalawang kahulugan na tinutukoy ko. Ayaw niya lamang mag-react dahil itatanggi ko. Mainit, sana hindi ka nalang sumama. Maya-maya ay anya. Napangiti ako. Mukhang nalimutan niya na kasama namin si Margaret. Kaya ganyan na lang ako kung kausapin. Sir, pahabol niya. Gusto ko sanang lakasan ang tawa ko pero baka mahalata na kami nitong si Marga. Oo nga po, pwede naman namin kayong isabay, sabi ni Marga. No, I don't mind. Saad ko. Nang makarating kami sa karinderya na tinutukoy nila, ay talagang napahanga ako. Makakakain ka ng masarap sa murang halaga. Hindi tulad sa mga resto na hundreds ang halaga ng isang cup ng rice. Wow, talaga? 80 pesos lang yan? Kukurap-kurap na saad ko. 2 putahe kasi ang pinili ko at expected kong aabot yun ng 300. May alam ba kayong malapit na malilipatan? Bala ko na kasing mag-unit na lang. Saad ko nang magkakaharap kaming kumain sa office. Nasa mid si Carmela kaya agad kong binuksan ang mineral sa tabi ko. Here, dahan-dahan kasi. Wala na mga agaw sa akin. Tawang saad ko. Sandali nga. Ako nakakahalata na ako ha. Pareho kaming napalingon ni Carmela kay Marga. Kayong dalawa ba ay magkakilala na noon pa? Nalilitong anya. Oo. Ngiting saad ko ngunit kasabay din doon ang tumanggi si Carmela. Hindi ko siya kilala. Feeling close lang talaga tong si Dean. Ngiwing anya. Napapikit na lamang ako ng mariin nang idantay ko ang kamay ko sa balikat ni Carmela. No, Carmela is my long time crush. Saad ko. Pati si Carmela ay lumingon na sa akin matapos ay mabilis na hinawi ang kamay ko. Diyos mio! Tiling ani ni Marga habang wari kinikilig. Kaya naman pala, nagbabalak kang tumandang dalaga dahil alam mong isang gwapong nilalang naghihintay sa iyo sa katapusan. Anya pa kay Carmela. Pwede ba? Mali ang intindi mo, Marga. Giit na anya matapos ay tumayo. Kahit hindi pa siya tapos kumain ay naglakad na siyang palabas. Dean, sundan ko na lang muna si Carmela ha. Ngiwing ani ni Marga. Tumango ako. Mukhang nabadrip talaga ng husto si Carmela. Dahil matapos ang tagpong yon ay hindi ko na siya nakita. 4:30 nang tawagan ko si Mommy. Hindi na po ako uuwi dyan Mom next week. Baka kumuha na lang po ako ng gamit. Saad ko. Naku, hindi mo ba naman mapapabayaan ang sarili mo? Alalang anya. Ngumiti ako. Mom, nabuhay nga ho ako sa ibang bansa ng mag-isa. Healthy naman po ako. Pangangatwiran ko pa habang tumatawa. Basta, kung kailangan mo si Mommy, don't bother to text me, okay? Oho, ngumiti ako. See you. Nakangiting paalam ko bago patuluyang patayin ang linya. Actually, may nakuha na talaga akong unit. Nagtanong lang ako kay Carmela dahil baka may mas malapit sa kanya. Binagalan ko pang takbo ng sasakyan ko dahil umaasa ako na makikita ko siya. Pero bigo ako kaya minabuti ko na lang na tumungo sa unit ko. Magandang hapon po. Bati ko sa matandang naroroon nang makarating ako ng tapat ng apartment. Siyang may-ari ng bahay na tutuluyan ko. Oh, lilipat ka na? Tila gulat na anya nang bumaba ako sa kotse. Naku, tamang-tama at nalinis ko na yan. Nakangiting anya pa. Kung alam ko lang na kasing gwapo mo ihong titira dyan, edi sana ibinigay ko sa iyo yung mas magandang upahan sa taas. Naunahan ka kasi ng magandang babae. Tatawa-tawang saad ng matanda sa akin. Ngumiti lamang ako. Feeling ko tuloy ay nararamdaman ko ang pagbaon ng dimple sa pisngi ko. Okay na po sa akin to. Mag-isa lang naman po ako. Paano po? Pasok na po ako.
Napapailing ako nang makapasok. Iba talagang nagagawa ng itsura. Kapag maganda o gwapo ka, espesyal ka. Pero pag pangit ka, mula pagkabata ko, talagang naiirita na ako sa walang katapusang pamumuri sa kagwapuhan ko. Ngunit hindi ko maituturing na biyaya yun. Dahil ang kaisa-isang babae na gusto ko noon ay hindi man lang pumasa ang kagwapuhan ko. Baka ngayon pa lang, ngising saad ko. Nang sumunod na araw ay dumaan ako sa malapit na bookstore. Pero tila nagsisi ako nang marinig ko ang bulungan doon. Walang katapusan na pamumuri. Masakit na sa tenga. Hala, ang gwapo niya no? Din siya sa school natin. Tipid akong ngumiti. Maputi ang balat ko. May kakapalan din ng nakaayos kong kilay. Hindi rin ganun kahabang pilikmata ko pero double ang eyelid ko. At pointed ang aking ilong. Nakakorte rin ang manipis kong labi na mamula-mulang natural na kulay. Pagdating sa height ko ay 6'8" ako. Kaya madalas napagkakamalang modelo kahit nung nasa abroad pa ako. Tumungo ako sa mga shelves kung saan naroroon at nakasalansan ng iba't ibang libro na karamihan ay may halong SPG scene. Umangat ang kilay ko, tsaka ako nagsimulang mamili ng bibilhin. Lalaki ako, but I don't watch matured movies. Para sa akin kasi ay mas enjoy kong babasahin yon. Siguro naman walang masama kung magbabasa ako nito sa office, hindi ba? Nakagat ko ang labi ko. Nag-aalangan ako dahil baka makita ng mga estudyante. Dinakma ko ang nag-iisang libro na kathan ni Sisilib. Isa yung sikat na manunulat ng mga matured na genre. Napapikit ako dahil sa pamilyar na amoy sa hindi kalayuan. Humarap ako at hindi nga ako nagkakamali. Naroroon si Carmela sa likod ko. Wade! Nauutal na anya. Matamis akong ngumiti. Bumaba ang tingin niya sa libro ko. Bakit meron ka niyan? Anya pa. Tinanaw ko saglit ang paligid. Baka makita ka ng mga bata. Alalang anya. Pero hindi ko siya pinakinggan. Nang masiguro ko na wala namang tao, ay hinawakan ko ang kamay niya tsaka hinila sa sulok. Isinandal ko siya sa pader. Itinuon ko ang isang kamay ko sa gilid ng ulunan niya. Samantala, nanatili namang hawak ng isang kamay ko ang libro. Nagalit ka kahapon? Saad ko. Tsaka ako inilapit ang mukha ko sa kanya. Ramdam ko ang kaba niya habang nakatanaw siya sa akin dahil sa pagbilis ng hininga niya. Bakit mo ba kasi kailangan sabihin yun kay Marga? Nakangusong anya. Kasi nga gusto kita. Nakangiting saad ko. Wade! Napapikit ako nang tawagin niya ang pangalan ko. Pakiramdam ko ay iyon na ang pinakamagandang musika na narinig ko. Ano bang iniisip mo? Malakas na palo niya sa dibdib ko, kaya bahagya akong natawa. Wala. Hindi mo alam kung anong epekto sa akin sa tuwing tatawagin mong pangalan ko. Malambing na saad ko, tsaka ako hinaplos ang pisngi niya. Ano ka ba? Mamaya may makakita sa atin dito. Naging matunog ang pagngisi ko. So, gusto mong itago kita? Tatangu-tangong saad ko habang kagat ko ang labi ko. Bahala ka nga riyan. Inis na anya. Matapos ay bahagya akong itinulak. Hinabol ko ang pulsuhan niya. Matapos ay hinila ko siyang pabalik para maisandal ulit sa pader. Nanlalaki ang mata niya habang titig na titig sa akin. Sabay na tayo. Saad ko. Tsaka ako hinawakan ng kamay niyang palabas. Ano ba? Mamaya may makakita sa atin. Anya, pilit inaalis ang kamay ko. So? Taas kilay na saad ko. Ayaw mo ba yun? Para malaman ng hirera na yun na akin ka. Nusong saad ko. Wade, infatuation lang yan. Anya, nang makasakay kami sa kotse. Carmela's point of view. Sa gate mo na lang ako hinto, please. Saad ko. Masyadong mainit ang ibang co-teachers ko sa akin, kaya kailangan kong mag-ingat. Ayokong gawan nila ako ng issue. Tell me, may problema ka ba sa school? Tanong ni Wade. Napakalakas talaga ng pakiramdam nito. Wala, okay kami. Then bakit hindi ka man lang nila tinatanong about sa theme ng sports fest? Kunot ang noong anya. Wade, okay lang ako. Dito na lang ako. Saad ko. Tinanaw niya lang ako nang buksan ko ang pinto ng kotse. Matapos ay bumaba ako. Natanaw ko si Vladimir na nakatanaw sa akin.
Nilingon ko si Wade at nakatanaw siya ng masama kay Vladimir. Now I'm stuck. Lagot na. Lalo kong kinabahan nang bumaba si Wade sa sasakyan. Nakapamulsa siya matapos ay naglakad palapit sa akin. Dito ko naiiwan ang kotse ko. Sasabay na ako papasok sa'yo. Ha? Naguguluhang saad ko pero hindi na ako nakaangal nang hawakan niyang siko ko papasok. Tinanaw lang kami ni Vladimir hanggang sa makapasok. Bakit? Ba't mo pa iniwan dun ang kotse mo? Saad ko nang bitiwan niya ako. Nakasuksok na naman ang kamay niya sa pocket. Baka magka-first offense ka. Ayaw mo naman sigurong mahalikan kita sa harap ng lalaking yun, hindi ba? Anya pa. Absent si Marga at akong napagbilinan niya na mag-asikaso sa activities sa subject niya. Pababa na ako sa 3rd floor kung saan naroon ang 3rd class. Galing kasi ako sa 4th floor dahil doon ang klase ko. Pababa na ako ng hagdan nang makarinig ako ng 2 boses ng lalaki. Binabalaan kita. Wag mong tatangkain na tumuntong sa aking teritoryo, Herrera. Sinilip ko yon at halos manlaki ang mata ko nang makita ko si Wade. Kausap si Vladimir. Pati ang makahulugang pagngisi ni Vladimir ay nakita ko. Ako ang unang nakakilala kay Carmela. Kaya stop acting like you own her. Matapang na ani ni Vladimir. Subukan mo lang na dumampi ang kamay mo sa kanya. Babasagin ko yung mukha mo. Wag mong ipipila si Carmela sa mga babae na parausan mo. Ramdam ko ang galit ni Wade. Bakit? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap na yung babaeng minahal mo nun ay nakuha ko lang ng isang gabi? Nanlaki ang mata ko. Magkakilala sila? Naging matunog ang pagtawa ni Wade. Sa'yo na siya. Pero si Carmela, oras na galawin mo si Carmela, paluluhurin kong pamilya mo, Herrera. Hindi ito pakiusap kung hindi utos ng isang Monroe. Nakahinga ako ng maluwag nang talikuran siya ni Wade. Malakas na tunog ng bell ang bumalot sa buong building. Senyalis na break time na. Bumaba na lamang ako sa faculty. Pero si Wade pa rin ang inabutan ko roon. Anong ginagawa mo rito? Kabang saad ko. Part naman to ng school na pag-aari ko. Kaya wala naman sigurong masama kung narito ako, hindi ba? Ngiting-an niya. Wade, babae ako at lalaki ka. Nagpapaintinding saad ko. Pero hinila niya ako sa kinauupuan niya. Matapos ay pinalupot sa bewang ko ang bisig niya. Gusto na kitang makasama ng matagal. Gusto kitang ligawan. Napakurap ako nang sambitin niya yun. Ano bang sinasabi mo? Nag-aalalang saad ko habang lilingalinga sa pinto dahil baka may dumaan. Carmela, seryoso ko. Gusto kita. Pakiramdam ko naman ay bigla kong nailang kaya't pinipilit kong kumawala sa kanya. Please, tigilan mo, Wade. 10 taon ng pagitan natin. Mahiya ka naman. Pagdidiin ko pa. Hindi panahon, edad o kahit na sino pang magdidikta kung sinong dapat at hindi ko dapat mahalin. Ikaw ang gusto ko at walang makakapagbago nun. Liban na lang kung babastirin mo ko. Anya, matapos ay tumayo't naglakad palabas ng faculty. Nangihina ako siyang tinanaw hanggang sa makalabas. Nang hapong yon ay hindi na mawala sa isip ko si Wade. Masyadong alanganin ang edad namin. Natatakot din ako na baka mamaya hindi love ang nararamdaman niya. Paano kung napamahal siya sa akin at maiwanan ako? Malalim akong nag-iisip habang pauwi nang makarinig ako ng busina. As usual, si Wade na naman. Kumpara kanina, medyo kalmado na ako. Gwapo si Wade. Gwapong-gwapo. Kaya nga pati mga babaeng estudyante ay may paghanga sa kanya. Mabait din naman siya dahil 3 taon ko siyang nakasama noon. Tumapat ang kotse niya sa akin. Ihahatid na kita, baka mabastos ka pa riyan. Ayan na naman ang pagiging gentleman niya. Hindi na, baka mapalayo ka pa. Saad ko. It's fine, kung ikaw naman ang dahilan. Tawang-an niya pa. Kesa tanggihan siya, ay sumakay na lang ako dahil alam kong hindi naman ako mananalo. Siyempre, nakangiti na naman siya. Parang nag-good girl ka na. Tawang-an niya. Kaya inirapan ko siya. Magkakilala kayo ni Vladimir? Saad ko nang hindi siya nililingon. Bakit mo natanong?
narinig ko kayo kanina. Binabantaan mo siya dahil sa akin. Nilingon ko siya, pero nasa daan ang paningin niya. Womanizer yun, at ayokong ipila ka niya. Biglang nagbago ang tinig niya. Kaya kong sarili ko, Wade. Hindi mo na kailangan pang gawin yon. Wala akong tiwala. Sa akin? Giit na tanong ko sa kanya. Sa wakas ay nilingon niya ako. Sa'yo meron. Sa lalaking yun, wala. Umirap siya. O baka dahil naagaw niya sa'yo ang babae mo. Nilingon niya naman ako pero nakataas ang kilay niya this time. Talagang tinapos mong usapan namin? Hindi makapaniwalang anya. Hindi ah. Nauutal na saad ko. Bakit? Masama ba? Siguro nahihiya ka kung nalaman ko na may naging gusto ka dati at hindi akong una. Depensa ko pero ngumisi siya. Are you jealous? Curious na anya. Dahilan para makagat ko ang ibabang labi ko. Hindi no, ano akala mo sa akin? Huminto ang kotse. Dito na ako. Saad ko pero tinawanan niya lang ako. Nagsiselos ka. Siguro, crush mo na ako. Narinig ko ang pagtawa niya pero pinilit ko na lang na huwag siyang pansinin. Sa halipay, mabilis akong naglakad paakyat sa hagdan. Malapit na ako sa unit na inuupahan ko nang mamataan ko ang kotse sa harapan ko. Wade? Angal ko na naman nang bumaba siya. Ano pang ginagawa mo rito? Ha? Takang anya. Matapos ay naglakad pa sulong para tanawin ang hagdan. Umikot lang pala ako. Anya pa sa akin. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko pang minsan. Dito ang unit ko, dyan sa baba. Saad niya. Kaya naglingon ako. Nakaayos na nga yung bakanting unit sa ibaba. Dito rin ba yung unit mo? Takang anya. San dyan ang unit mo? Tanong niya pa kaya itinuro kong itaas ng apartment kung saan naroroon ang tinutuluyan ko. Doon, saad ko. Ibig sabihin, ikaw yung sinasabi ng matanda na magandang babae? Inosenteng anya habang nakangisi. Di maganda nga. Tawang anya pa. Let's go. Siya pa mismong nanguna. Oh, saan ang punta mo? Tanong ko nang nagpatuloy siya sa pag-akyat. Nasa likuran ko siya at hindi ko alam kung saan siya nakatingin nang mapalunok siya nang humarap ako sa kanya. Sa unit mo. Titingnan ko kung maganda nga ba dyan. Ngiwing anya. Pagod na ako sa pakikipagtalastasan sa kanya kaya hinayaan ko na lamang siya. Pasok ka. Anyaya ko sa kanya. Siya na nga ang kusang naglock ng pinto. Wala kang aircon? Bungad na tanong niya habang iginagala ang kanyang paningin. Tinitigan ko siya ng makahulugan. Mainit kasi. Nakangiting saad pa niya. Saka niya inilihis ang long sleeves niyang suot hanggang sa siko. Binuksan niya ang botones nun hanggang sa ikatlo. Maupo ka at ipaggagaya kita ng maiinom. Saad ko. Coffee na lang please. Ngiting anya. Mabilis akong humakbang patungo sa kusina. Ang totoo, kanina ko pa pinipigil ang aking kaba. Alam kong hindi na natural ang aking damdamin ngunit ayokong pandirihan ng mga tao dahil sa age gap namin ni Wade. 10 taon at hindi biro yon. Inilabas ko ang sunod-sunod kong paghinga bago dalhin ang kape na request niya. Inabutan kong nagtatanaw siya ng mga picture frames. Parang hindi nagbabago ang mukha mo. You still look younger, Carmela. Bakas ang paghanga sa kanya. Balita ko, may iba pang inaalok sa iyong pamilya mo na job. Bakit dito ka pa sa Westwood siyang napili mo? Saad ko naman nang maibaba kong kape. Wala. Ayokong kumuha ng isang bagay na hindi ko naman pinaghirapan. Tsaka, experience ang gusto ko. Hindi pwesto. Alam kong mas maraming opportunities na lalapit sa akin kapag may experience na ako. Opportunities? O magagandang babae? Nakangiting biro ko. Tama. Isa pa dun yun. Anya, matapos niyang sumimsim ng kape. Ikaw ang maganda para sa akin, Carmela. Kaya nandito rin ako. Umugong ang malakas na tawa ko. Gusto kong gawing biro yun at huwag seryosohin. Bolero. Saad ko. Tsaka ako umirap. Oo nga. Senserong saad niya. Pinipilit na maniwala ako. Konti na lang, Wade. Konti na lang. Sinabi ko na sa'yo, diba? Gusto kita. Iba na ako ngayon kumpara noon. Ano bang sinasabi mo? Magkape ka na nga lang dyan. Irap ko. Bago ko dalhin sa ibang bansa,
May karelasyon ka, hindi ba? Natigilan ako. Ba't kayo naghiwalay? Maya-maya ay tanong niya. Mahigpit siyang masyado. Isa pa, gusto niyang magsama kami sa isang bubong ng hindi kasal. Hindi naman tama yon. Baka itakwil ako ni nanay at tatay. Nakalabing saad ko na ikinangisi niya. Dapat hindi Carmela ang pangalan mo. Tawang anya. Dapat Maria Clara. Biro pa niya, tsaka pinisil ang pisngi ko. Nang magdampi ang balat namin ay para akong kinuryente. Tapos ka na? Dadalhin ko na sa kusina ang baso mo. Saad ko, tsaka ako malaking humakbang. Nahawakan ko ang dibdib ko sa kaba nang mailapag ko yun sa lababo. Pero mas lumakas yun nang may mainit na kamay na pumulupot sa tiyan ko mula sa likod ko. Napaharap ako at halos magbuhol-buhol na ang paghinga ko nang mukha ni Wade ang bumungad sa akin. Nagsusumigaw ang kagwapuhan niya habang mariin na nakatanaw sa akin. Halos lumabas na ang puso ko, lalo na nang basain ni Wade ang labi niya. Napalunok ako. Ang ganda mo. Bulong ng garalgal niyang tinig. Ang mata niya'y biglang namungay. Naramdaman ko ang isang kamay niya'y nakaalalay sa aking likuran, kaya talagang wala na akong kawala. Minsan pa akong napalunok nang dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa akin. Nagsimula ko nang maramdaman ng mainit na pakiramdam na nagmumula sa aking tiyan nang mag-abot ang labi naming dalawa. Gusto ko siyang itulak, pero magsalita lang siya ng matamis ay nanghihina na ako. Paano pa kaya kung ganito na may physical touch? Nagkarelasyon ako pero hindi ko pa nararamdaman ng ganito kasarap na pakiramdam. Para akong idinuduyan ni Wade. Sinubukan kong tugunan ang halik niya, pero kusa akong napapatigil dahil sa pagkaliyo. Para bang iniutusan niya ako na siya na lang bahalang gumawa noon para sa akin. Pakiramdam ko ay anytime ay babagsak ang katawan ko. Wade. Pumiyok ako nang tawagin ko siya. Hindi ko alam kung bakit ako napaos, gayong okay naman kanina ang boses ko. Naramdaman ko na lang na piniga ni Wade ang braso ko, matapos ay tumigil na. Sorry, anya, tsaka naglayo ng tingin at gumawa ng distansya. Huwag mo nang uulitin yon. Naiilang na saad ko, tsaka ako siya iniwan sa kusina. Pumasok ako sa kwarto, tsaka ako napasandal sa pinto. Hinawakan ko ang labi ko. Nakulangan ako pero ayoko naman na magdemand. Nasapo ko ang magkabilang pisngi ko. Feeling ko ang init-init ko. Baba na ako, anya mula sa labas. Oo. Nauutal na saad ko. Wala akong lakas ng loob na harapin siya. Nahihiya ko. Pakisara mo na lang yung pinto. Saad ko pa. Hindi siya sumagot pero narinig ko ang pagsara ng pinto. Wade's point of view. Napapikit ako ng mariin. Matapos ay tumingala. The heck? Magagalit na ba siya sa akin? Loko ka talaga. Bakit ba kasi hindi ka nakapagpigil? Kinagagalitan ko ang aking sarili nang maisara ko na ang pinto. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Pakiramdam ko ay naiwan ng tamis ng labi ni Carmela. Matapos ay wala sa sariling napangiti. Habang nakatanaw sa kisame nang makabalik ako sa unit ko. Tumugon siya. Ibig sabihin ba nun, nagugustuhan niya rin ang ginawa ko? Napaisip na saad ko. Pero bakit ayaw niyang ulitin ko kung nagustuhan niya? Come on Carmela, I want you again and again. Nakatulog akong si Carmela lamang ang laman ng isip ko. Pansin ko na matapos ng pangyayari na yun ay madalas niya akong iwasan, bagay na hindi ko maintindihan. Hanggang sa sumapit ang sports fest, talagang lahat ay aligaga sa pag-aayos. Kesa maabala sila ay nag-order na lamang ako ng lunch sa isang Chinese restaurant. Oh, nasa naman si Miss Montefalco? Ani Ma'am Atienza. Naku, nasa faculty. Hindi ko alam kung bakit nitong mga nakarang araw ay napakaaga nung nagpapapasok. Si Marga na ang sumagot. Namusa ako tsaka naglakad palabas. Bala ko siyang puntahan. Kahit kasi may mga pakain ako ay talagang hindi siya pumupunta. Pagpasok ko sa office niya ay nakadukmo siya at mukhang tulog na tulog. Naupo ako sa sarili kong talampakan. Tsaka ako tinitigan ng mukha niya na nakahilig sa kanyang braso. Inipit ko ang ilang hibla ng kanyang buhok sa gilid ng kanyang tenga hanggang sa mangunot ang noo niya at tuluyang magmulat. Ay,
Kakaiwas ko sa'y napapanaginipan na kita. Malungkot na anya, tsaka akmang pipikit nang pitikin kong noo niya, sanhi ng pagdaing niya. Aray! Angal niya, tsaka hindi makapaniwala na nilingon ako. So tama nga, iniiwasan mo nga akong talaga, ngising saad ko. Bakit? Dahil sa kiss? Hindi siya nakasagot at nakatanaw lamang sa aking mukha. Tell me para alam ko kung bakit mo nga ako iniiwasan. Natatakot ako, Wade. Nagbaba siya ng paningin. Natatakot akong mapalapit sa'yo. Nagkutkut siya ng kuko. Matapos ay nilingon ako. Paano kapag napalapit ako at bigla ka na lang na umalis? Ibang mundo na meron ka sa mundong meron ako. Nagpapaintinding anya pa. Kaya kong pasukin ang mundo mo at kaya rin kitang dalhin sa mundo ko. Kaya wag mong intindihin yun, okay? Hinaplos ko ang gilid ng ulo niya pero nanatili siyang nakatanaw sa akin hanggang sa unti-unti niyang abutin ang labi ko, bagay na ikinagulat ko. Gumawa ako ng distansya. Ano ginagawa mo? Takang saad ko sa mapupungay niyang mga mata. Umiling siya at tila pinagsisisihan ng ginawang paghalik sa akin. Tumayo siya at mga hakbang palayo, ngunit mabilis kong hinilang kamay niya para pigilan siya. Kaya ka ba umiiwas? Dahil mahal mo na ako? Kukurap-kurap na saad ko. Nag-iwas siya ng tingin. Bibi, tawag ko. Matapos ay hinawakan ko ang ilalim ng mukha niya paharap sa akin. Kinakabahan man ay naglakas loob ako dahil pakiramdam ko ay tamang hinala ko na may damdamin siya para sa akin. Malito, Wade. Nagpapaintinding anya na naman. Tsaka hinarap ako. Tila nangingilid ang mga luha sa mata niya. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Carmela, kailanman ay hindi magiging mali ang pagmamahal. Kaya please, wag mo namang hayaan na mawala ka na naman sa akin. Wala na akong pakialam kung tama o mali ito. Mahal kita. Yun ang mahalaga. Pangungumbensing saad ko pa. Kung sinasabi mo na malayo ang edad nating dalawa, age is just a number. It's not a big deal. Ganun na lang katapang si Carmela nang salubungin niyang mata ko. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa kanya hanggang sa malaya ko siyang mahalikan ng walang pangamba. Sumagot siya sa bawat tanong ng labi ko at pakiramdam ko ay gusto na niyang tumigil ang oras ng mga sandali na yon. Pinigil ko ang aking sarili tsaka mabilis na hiniwalay ang labi sa kanya bago ko pa makalimutan ang aming limitasyon. Wade, pag-uusapan ako ng mga tao dito once na malaman nila kung anong meron tayo. Nag-aalalang anya. Bakit? Ano bang meron sa atin? Pinilit kong gawing sarkastiko yon. Nilingon niya ako habang nakataas ang kilay niya. Oh, what do you mean? Meron? Hindi pa ba obvious? Anya. Pagkukunwari ko pa para lalo siyang mainis ay manggaling mismo sa kanyang bibig. Eto, tayo. Giit na anya pa. Tayo na? Paniniguro ko. Iniangat niya ang kamay ko na nakapulupot sa kanya. Ano to? Inis na anya. Tsaka hinagis ang kamay ko palayo, kasabay ng pag-irap. Bagay na ikanatawa ko. Ngumuso ako tsaka muling ibinalik yon. Napakamatampuhin mo talaga. Natatawang saad ko pa. Sandali kong iniangat muli ang mukha niya para bigyan siya ng smack kiss sa labi. Let's go. Hinahanap ka nila doon. Mamaya ako susunod para hindi tayo mahalata. Tawang saad ko pa. Tumango siya tsaka naglakad palabas. Ilang minuto pang pinalipas ko bago lumabas sa faculty. At mukha ni Vladimir ang nakita ko sa gilid. Nakangisi siya. Mukhang nakaka-first base ka na. Pangasar niya. Ano? Hanggang saan mo na siya natitikman? Nag-init ka agad ang ulo ko. Kaya mabilis kong dinampot ang collar ng uniform niya. Matapos ay padarag ko siyang hinila papasok sa faculty. Hindi ka talaga makuha sa maayos na usapan ano? Sige, magmano-mano tayo. Tatagan mo dahil hindi kita titigilan hanggat hindi ko nababasag yung pagmumukha mo. Nang gagalaiting saad ko. Matapos ay sinuntok ko ang gilid ng labi niya at siniguro kong dudugo yun sa lakas. Napasadsad siya sa lakas ng suntok ko. Matapos ay nakuha niya pa rin akong ngisihan. Ano? Gigil na gigil ka na ba? Ha? Anya, huwag ka mag-alala. Dahil hindi lang salitang ipatitikim ko sa'yo. Tila nagngangalit siya sa galit. Lalaspagin kong katawan niya hanggang sa mandiri ka sa kanya. Anya pa,
Kaya sinuntok ko na naman siya. Buisit ka! Itigil mo yung bibig mo! Nanggagalaiting saad ko pero napaatras ako nang suntukin niya rin ako. Naalasahan ko ang pagputok ng labi ko sa loob ng bibig ko. Mr. Herrera! Malakas na sigaw ni Ma'am Atienza ang nagpatigil sa amin. Napakalakas naman ng loob mo para ganyanin ang taong nagmamay-ari ng lugar na kinatatayuan mo. Ngumisi siya. Nagkakatuwaan lang kami, Ma'am Atienza. Saad ko. Tsaka ako nilagpasan si Vladimir. Diyos mio, kayong mga bata kayo. Pakikipagbasag ulo na palang libangan nyo? Dinig kong saad pa niya pero hindi ko na lang yun pinansin. Lahat sila'y nakatanaw sa akin nang pumasok ako sa office, lalo na si Carmela. Ano nangyari sa'yo, Dean? Ani Marga. Umiling ako pero nanatiling nakasimangot ang mukha ko. Mabuti na lamang dahil nagring ang bell, kaya hindi na nila ako natanong ng maigi. Sandalit kukuha ko ng first aid at gagamutin ko ang sugat mo. Anya, nang siyang mahuli sa office, batid kong gusto kong tanungin ni Carmela pero sadyang nag-iingat siya. Pwede bang si Carmela na lang ang gumawa nun para sa akin? Saad ko. Tinignan niya ako. Nang masiguro niya na walang bahid ng pagbibiro ang sinabi ko, ay lumabas na siya. Matagal kong pinaglalaruan ng ballpen sa aking kamay. Nang pumasok si Carmela, dala ang puting box ng first aid kit. Ano ba talagang nangyari? Anya nang maibaba yun sa mesa. Nakasalubong ko si Vladimir. May bangas din yung labi niya. Kahit hindi niyo sabihin, iniisip ng buong campus na nag-away kayo. Hindi ko itatanggi yun. Walang emosyon na saad ko. Bakit nga? Anya, tila nawawala na ng pasensya ngunit kalmado pa rin. Hinila ko ang bewang niya palapit. Ayos lang. Mahal kita, Carmela. Yun lang sa ngayon ang dapat mong malaman. Saad ko. Narinig ko ang buntong hininga niya. Hindi ako pwedeng magtagal dahil may klase pa ako. Anya, matapos ay nagsimula ng maglinis ang sugat ko. Malaya akong napagmasan ang kanyang kagandahan. Marahil, nauna nga magparamdam ng feeling si Vladimir. Pero ako ang unang nakakilala kay Carmela at hindi ako papayag na ganun-ganun niya lang siya makuha. Bahagya kong hinalikan ng labi niya, siya kang ngumiti, habang siya'y nakatanaw lamang sa akin at nakasimangot. Ikaw ha, bigla-bigla ka nalang nangahalik. Mamaya may estudyanteng makakita sa atin. O tignan mo, kumapit na yung lipstick sa labi mo. Pinunasan niya ang labi ko, gamit ang hinalaki ng daliri niya. Dapat hindi mo na binura. Naiirita ako sa mga co-teachers mo. Panay ang pagpapapansin sa akin. Saad ko na ikinangiwi niya. Kasabay na umikot ang kanyang mata. Napakayabang mo. Kontra niya. Matapos ay nagpaalam na rin. Dahil sa insidente namin ni Herrera, ay kinakailangan kong iwasan si Carmela. Ayoko rin kasing ma-stress siya kakaisip ng mga salita na maririnig niya. Hanggang sa sumapit ang student night, ako ang pumili at bumili ng damit na susuotin ni Carmela. Nung una nga ay tinatanggihan pa niya, pero wala na siyang nagawa nang maipa-deliver ko na yun. Napapansin kong madalas mong paghahatid kay Ma'am Montefalco, papasok at pauwi. Dean Monroe? Nakangiting ani ni Ma'am Atienza nang magkakaharap kami sa table. Nilingon ko si Carmela at halata ang pag-aalala niya. Ngumiti ako. Magkalapit lang kasi ang bahay namin, kaya sinasabay ko na siya. Hindi niyo naman siguro gugustuhin na may katrabaho kayong mababastos, hindi ba? Saad ko nang magsalita si Herrera na nasa likod nila. Would you mind if I take that responsibility, Dean Monroe? Nangunot ang noo ko, matapos ay rekta kong tinitigan ng mata niya. Gamit ang matalim kong panitig. Why would I? Sarkastikong bitiw ko habang nakangisi. Batid kong nahahalata ng tensyon sa pagitan namin, lalo na ni Ma'am Atienza. Dahil minsan na niyang nasaksihan ang pisikalang away namin ito. Alam kong malaki ang insecurities ni Vladimir sa akin mula nang maagaw ko ang pagiging valedictorian sa kanya sa New York. Pero it was 5 years ago. Until now hindi pa ba siya nakaka-move on? Pati si Carmela, nais niyang idamay. Bala ko kasi siyang ligawan kaso hindi ko magawa dahil palagi kang nakaharang. Walang kagatul-gatul na anya. Hindi ako nagulat dahil baka parte to ng paghihiganti niya sa akin. Okay, kibit balikat na saad ko. Tanungin mo siya kung papayag siyang ligawan mo siya. Kung oo ang sagot niya, then
I will give her to you. Pero once na tumanggi siya at pinilit mo pa, ay talagang makakatikim ka. Seryosong saad ko. Pansamantala ay lumayo muna ako dahil ayokong madagdagan pa ang inis na nararamdaman ko. Ibinaling ko na lamang ang mata ko sa ibang bagay para pigilin ang inis na nararamdaman ko. Ilang minuto pa nang mamataan ko si Carmela na nasa madilim na bahagi ng garden. Napangiti ako tsaka palihim siyang sinundan. Abala ang lahat dahil oras ng dinner, kaya ganoon na lamang kalakas ang loob ko na yakapin siya mula sa likuran niya. Inamay kong nakaayos niyang buhok. Sobrang namiss kita. Masuyong saad ko. Anong ginagawa mo rito? Natatarantang anya. Hinarap ko ang mukha niya tsaka dinampian ng halik yun. Ang inakala kong smack kiss ay lumalim pa nang tumugon si Carmela sa paghalik ko. Inalalayan ko ang batok niya hanggang sa mas dumiin pa ang halikan namin. Dahilan para makagat kong ibabang labi niya. Bagay na ikinasigaw niya ng mahina. Napatawa ko nang makita ang kunot niyang noo. Ano naman kung makita nila? Lalo ngayon nasabi ko na sa kanila na may gusto ko sa'yo. Pagmamalaki ko, natanaw ko ang pamumula ng pisngi niya. Inirapan niya lang ako para ikubli ang kilig niya. Tumingala siya tsaka tinanaw ang kalangitan. Napalunok ako dahil sa maputing leeg niya na ngayon ay nakaharap sa akin. Para bang gusto kong lagyan yun ng marka. Ang bango mo, Carmela. Saad ko nang isuksok ko ang mukha ko sa leeg niya. Pinuntahan ka ba ni Herrera? Balak pa yatang manligaw nun sa'yo. Nakalabing saad ko. Sira, may girlfriend na yata yung tao eh. Baka naman binibiro ka lang. Ngiwing Anya. Kahit alam niya naman na hindi biro ang pagkakasabi noon kanina. Alika na, balik na tayo. Baka magre-resume ng party. Anya. Tumango ako pero pinauna ko na lang siya. Dean, nakita mo ba si Ma'am Carmela? Humahangos na ani ni Margaret. Bigla akong kinain ng kaba. Ha? Sabi niya, babalik na siya sa party. Saad ko. Oo nga eh, kasi siya nang mag-MC. May sorpresa din yata ang mga bata sa kanya. Hindi ko naman matagpuan. Saad niya. Okay, I'll find her. Saad ko. Tsaka ako naglakad pabalik sa party. Palingaling ako habang sinusuyod ang paligid. Madilim ang ibang parte ng school dahil patay ang ilaw. Isa pa, ay sleeveless ang dress na suot ni Carmela na may slit sa bandang legs. Kaya kung si Vladimir ang kumuha sa kanya, tsak na makakagawa yun ng hindi maganda. Tinanaw kong wristwatch ko. 15 minuto na akong nag-iikot pero wala pa rin akong nakikitang Carmela. Humahangos ako habang inaakit ang hagdan sa floor ng faculty nila. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na kalabog sa office ni Carmela. Let me go! Ano ba? Boses yun ni Carmela. Mabilis akong nagtatakbo. Sinubukan kong pihitin ng doorknob pero nakalak yun. Nakakita ako ng fire extinguisher na malapit kaya kinuha ko yun at ipinalo sa doorknob dahilan para masira yun. Carmela's point of view. Napalingon ako sa doorknob na gumagalaw. Wait? Kabadong saad ko pero nginisihan lang ako ni Vladimir. Sa tingin mo, maliligtas ka pa niya? Anya, parang wala na sa katinuan. Nagsimula na namang magtuluan ang luha ko. Bakit mo ba ginagawa to sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Saad ko. Sa akin wala. Sigaw niya at halata ng panggigigil. Pero sa kapatid ko, meron. You broke his heart. Alam mo ba na halos kalimutan na kami nun? Dahil lang sa'yo. Pero basta mo na lang siyang iniwan ng walang malalim na dahilan. Sigaw na Anya. Kapatid ka ni Wilfred? Tila nangihina na saad ko. Pero siyang may kasalanan kaya kami nagkahiwalay. Giit ko. Gusto niyang makuha ko nang hindi pa kami kasal. Kaya ako nakipaghiwalay. Exactly. Kaya ako nang kukuha nun para sa kanya. Dahil wala na siya. Nagpakamatay siya dahil sa'yo. Galit na galit ni Ani ni Vladimir. Matapos ay dinampot ang buhok ko. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Bigla akong nawalan ng lakas para maglaban. Siguro ay dahil hindi ko matanggap na akong dahilan ng pagkamatay ni Wilfred. Itinulak ako ni Vladimir sa table ko paharap at takmang ibababa ang manipis na lace ng dress ko na nasa balikat ng matanaw ng luhaan kong mata. Ang mabilis na paghakbang palapit ni Wade kay Vladimir. Hinawi niya ito paharap matapos ay malakas na suntok sa pangang ibinungad niya.
Pero napadaing lamang si Vladimir at napaatras, saka masamang tinitigan si Wade. Bumuwelo din si Vladimir at sinuntok din si Wade at sa labi yung tumama, kaya agad nagdugo. Pero tila walang pakialam si Wade. Idinura niya lamang ang dugo na nasa loob ng bibig niya. Matapos ay tinuhod niya ang sikmura ni Vladimir at ibinigay ang malakas na namang suntok sa balingusan ng ilong nito. What happened? Dumating si Ma'am Atienza at ang iba pang co-teachers ko. Nakita nilang kalagayan ko, pati na ang dalawa. My goodness, I didn't expect those things from you, Mr. Herrera. Hindi makapaniwalang anito pa. Hindi mo man lang naisip na si Mr. Monroe ang may-ari ng pinapasukan mo? Ani Marga. Nagbaba ko ng tingin at hiyang-hiya sa aking kalagayan. Gulo-gulo ang buhok ko at paling ang damit ko dahil sa pagkahablot ni Vladimir. Siyempre, siyang kakampihan nyo dahil sa kanya kayo nagtatrabaho. Nagmamalaking saad pa ni Vladimir matapos ay iniwan kami roon. Hinubad ni Wade ang Amerikanong suot niya at ipinatong yun sa balikat ko. Let's go. Anya, tsaka ako inilalayan palabas. Dahil sa pangyayari na yon ay maaga tuloy na tinapos ang party. Nakakahiya dahil hindi pa nakakapag-enjoy ang lahat pero kailangan ng putulin dahil sa akin. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya nang nasa kotse na kami. Tinanaw ko siya at tipid ng ngiti lamang ang isinukli niya. Hinawakan niya ang gilid ng pisngi ko tsaka yun hinaplos-saplos. Hinalikan niya ang noo ko. Sorry kung nalate ako nung dating ah. Nanunuyong saad pa niya pero umiling lang ako tsaka ngumiti. Wala naman siyang nagawang masama sa akin, kaya sakto lang ang dating mo. Nasugatan ka na naman. Hinaplos ko ang gilid ng labi niya na may sugat. Sa bahay ka na tumuloy. Gagamutin ko rin ang sugat mo. Saad ko. Ngumiti siya at tumango. Kung ganyan pala ang treatment mo sa akin, palagay ko'y mas dadalasan ko pang pakikipag-away. Tawang anya na ikinairap ko naman. Pinaupo ko siya sa sofa pagdating sa bahay. Nagpalit ako sandali ng t-shirt at shorts. Matapos ay naglabas lang ako ng first aid kit, saka maligamgam na tubig. Inumpisahan kong dampian ng bulak na may maligamgam na tubig ang sugat niya. Abalang-abala ko sa paggamot sa kanya habang siya naman ay siyang-siya habang nakatanaw sa aking mukha. Nagalit siya sa akin dahil kapatid niya pala yung ex ko. Paunang kwento ko. Hindi inalis ni Wade ang tingin niya sa akin. Hanggang sa matapos kong ikwento ang lahat, wala rin akong narinig na komento mula sa kanya. Huwag mo naman akong titigan ng ganyan. Seryosong saway ko sa kanya. Bakit? Gusto mo may iba pang tititig sa'yo? Daing niya nang idiin ko ang bulak na may alcohol sa sugat niya. Naiilang ako. Saad ko. Tsaka ako sinalubong ang malagkit na tingin niya. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin, Carmela. Pero tila nahihipnotis mo ko sa tuwing tatanaw ako sa mata mo. Bulong na anya. Pakasalan mo na ako. Anya pa na ikinakurap ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko at tanging paggagat lamang sa sarili kong labi ang aking nagawa. Lumapit si Wade sa akin, tsaka sinaluang likod ko pahiga, dahan-dahan sa sofa. Dahang-dahang pumuesto sa ibabaw ko si Wade, yung sapat lang upang magbantay ang aming mukha. Hindi siya gumagalaw o kahit magsalita. Bagkus ay nakatitig lamang siya sa akin. Ang 5 pulgada sa aming pagitan ay sapat lang upang makita at matitigan ang kanyang mata, ang kanyang mapulang labi at ang kanyang mabangong hininga. I warned you, ma'am. Pabulong niyang wika. Don't fall in love with me. It can change your whole life. I'm ready, sir. Nakangiting wika ko pero ramdam ko na nag-iba ang aking tono. Hanggang sa dahan-dahan niya akong hinalikan. Hindi ko alam kung anong mga nangyayari dahil nadadala na ako. At eto na yon, ang bagay na hindi ko naibigay sa iba pero nagawa ko kay Wade nang walang naririnig na pagtutol mula sa akin. Hanggang sa hindi nagtagal at sabay naming naabot ang katapusan ng gabing yon. Kinaumagahan ay panibagong kaba na naman ang bumalot sa akin. Matapos kong matanaw sa bukhanan ng school ang mga nakapilang sasakyan. Ipinatatawag daw ako sa dean's office kahit hindi ko pa natitimplang kape ko. Sa pagkakaalam ko, hindi ko pinalaking basagulero ang anak ko. Pinalaki ko siya ng tama.
Kaya alam kong hindi yan mananakit ng walang dahilan. Saad ng napakagandang ginang. Hindi na ako magtataka kung bakit ganoon kagwapo si Wade. Ang mami niya'y mukhang artistahin. Yeah, Miss Monroe. Inaamin ko naman po ang aking nagawa. Ang gusto ko lamang mangyari ay mawala ng lisensyang babae na yan. Halos mapasinghap ako nang ituro ako ni Vladimir. Hindi ako makapapayag na basta-basta niyo na lamang ako aalisin sa trabaho ko nang walang kapalit. Mataas ang tono na pinakawala ni Vladimir. Iyan ang sinasabi ko. Gagawa-gawa kayo ng multo. Tapos pag nagpakita sa inyo, katatakutan nyo. Saad ng daddy ni Wade. Nakakapagtaka na hindi nagsasalita si Wade at nakatanaw lamang ng masama kay Vladimir. Yeah, mayabang at tatangu-tangong saad ni Vladimir. Kaya nga dapat harapin din ang dalawang yan ang multong ginawa nila. Total, 3 kaming involved dito. Sibakin mo ang pwesto ni Wade at alisan ng lisensyang babae na yan at magbibitiw ako. Matapang na ani ni Vladimir pero napalinga kami sa malakas na pagtawa ni Wade. You're insane, Herrera. Saad ni Wade habang nakangisi. Tandaan mong sa kwentong to, tauhan lang kita. Kumbaga sa baril, kaha ka lang. Kaya wala kang karapatan na mag-demand sa akin. Teritoryo kong pinasok mo. At teritoryo ko rin ang gusto mong layasan ko? Sarkastikong anya sa huling linya. Sige, pagbibigyan kita. Si Ma'am Atienza na ang upong din mula sa araw na to. At si Carmela ay paaalisan ko ng lisensya. Pero wag mo akong sisisihin sa sukli na ibibigay ko. Ustong pagkasabi nun ni Wade ay pumasok ang isang matandang lalaki na mukhang negosyante. Dad, tawag ni Vladimir sa matanda. Pero hindi siya nito pinansin. Sa halip ay dumiretso ito sa tagiliran ni Wade at lumuhod. Dad, ano po bang ginagawa niyo? Tumahimik ka. Sigaw na nito, pabalik sa kanya. Maawa na kayo, Mr. Monroe. Ibalik niyo ang negosyo ko. Pangako, babayaran ko kayo kapag nakabawi na ako. Nagmamakaawang nito. Ang lahat ay nakatanaw kay Wade, pero tumayo siya. Pagbibigyan pa sana kita kaya lang ay pinatalsik ako ng anak mo sa pwesto ko at kamuntikan pa niyang gahasain ng girlfriend ko. Kaya pasensya ka na. Ngising Anya. Let's go ma'am, dad. Anya, tsaka dinampot ang kamay ko. Halika na. Hindi mo nakakailanganin ng lisensya na yon dahil hindi ka na magtatrabaho kapag asawa na kita. Anya, hinayaan kong tangayin ako ng braso niya palabas. Wade's point of view. Ma'am, dad. Meet my fiancé, Carmela. Pakilala ko nang makalabas kami. Carmela, they're my parents. Saad ko. So, siya yung Carmela na sinasabi mong hahanapin mo? Hindi makapaniwalang ani ni Mommy. Napangiti ako tsaka tumango. Narinig ko ang pagtikhim ni Daddy. So hindi talaga experience ang gusto mo, kung hindi ang batang yan. Lalo akong napatawa. Babyface talaga si Carmela dahil hindi man lang nila nahulaan na mas may edad ito sa akin. Siguro naman, papayag ka nang i-handle yung isa nating kumpanya sa abroad. Hindi na kami pwedeng mag-travel ng mamay mo ng madalas, kaya hindi na ako pwedeng humawak nun. Yes, basta ba itong si Carmela magiging sekretarya ko? Paniniguro ko. Iha, ano bang ipinakain mo dito sa anak ko't wala nang ibang bukang bibig mula nang magbinata kundi ikaw? Tawang ani ni Mommy. Napakamot na lang si Carmela sa batok niya. Tsaka ngumiwi. Siguro ay naiilang. Makalipas ang ilang taon na pagsasama namin ni Carmela, ay naging maayos naman ang lahat. Dumarating sa puntong nag-aaway kami at halos maghiwalay na pero binabalikan ko parati ang mga panahon kung paano ko matyagang naghintay sa kanya, kung paano ko siya minahal. Sa kasalukuyan ay isa na akong ganap na businessman at nag-handle pa rin ng company sa New York. Samantalang si Carmela naman ay taong bahay lamang at nag-aalaga ng nag-iisang prinsesa namin. Mom, dadalaw na po ba tayo kila Lola? Napakadalang na naming umuwi dahil masyadong mahigpit ang schedule ko. Oo baby, uuwi na tayo sa Philippines para makita ka na nila. Napatawa si Carmela sa kakyutan na pinapakita ng anak namin. Tulad namin ay mukhang lalaki rin na matalino si Charmy. Pero engineering ang target niya dahil sa pagkahiling niya sa pagdodrawing. Isa ako sa patunay na hindi sa lahat ng bagay ay tadhana ang nagtatakda.
Kinakailangan mong gumawa ng paraan para maging totoo ang lahat ng iyong pangarap. Choice mo kung talagang ipaglalaban at pipiliin mo yung isang bagay na dapat din ay handa kang maghintay. Tulad kung paano ako naghintay para maituloy ang pagtatapos ng aking kwento.